Nasa linya po ng ating komunikasyon ang ating pong Undersecretary Eduardo De Vega ng Department of Foreign Affairs. Magandang umaga po, Yusek De Vega. Si Ray Sampang po ito sa programang Bangon Bayang Mahal. Magandang umaga. Thank you very much. Napakagandang umaga nga po ito indeed. Ano po, Yusek De Vega, para sa ating mga kababayan, lalo na sa pamilya ni Mary Jane Veloso. So more than a decade has passed at ngayon sa wakas makakauwi na. How did the Marcos Jr. administration did this? This is a very, very momentous and important day, Yusek De Vega. Well, matagal na natin kinakausap yung Indonesians, naghanap ng formula kung paano natin maliligtas si Mary Jane Veloso. Dati pa natin hinihingi muna yung i-commute yung death sentence, no? So nangyari, mabuti naman, hindi siya pina-firing squad. Yun. Every day that she was alive, sabihin natin, victory yun para sa atin. Kasi sa 2026, magkakaroon ng visa yung isang batas na bago ng Indonesia na mababawalan na yung death penalty doon, no? Sa 2026 pa. So, ang inaasahan natin, keep her alive. Ngayon, nangyari, nung may bago ng presidente ng Indonesia, kinausap ulit natin sila several months ago kung paano natin i-resolve na itong issue between us. Kasi para magkaroon ng bagong start, no, on Philippine-Indonesian relations. And a few weeks ago, kinausap naman tayo ng Indonesia through our ambassador there na willing sila na i-transfer na sa Philippines si Mary Jane Veloso. Ang kailangan lang may formal request na galing sa ating Justice Department na binigay na, no? So hinihintay lang natin yung final decision ng Indonesia para uupo tayo with them para ano yung mga detalye, kunyari. Kasi ang usapan, pag iuwi sa atin, parang dito lang siya nakakulong, pero paano tayo magkakaroon ng chance na eventually papalaya rin siya, no? Siyempre, pag nasa Pilipinas siya, hindi natin kukulungin yan sa Pilipinas. Bibigyan natin magandang detention place, no? Kasi under Indonesian law, nasa ano pa siya, death sentence. Pero pag nasa atin na, ang maraming advantages yan. Number one, wala nang death penalty. Kasi pwede natin sabihin, nasa amin na. So, hindi namin na-execute yan. Pangalawa, hindi na kailangan pumunta yung pamilya doon. Yes. Kasi maraming beses, fina-fund natin yung pamilya para pumunta sa Indonesia eh. Wala, dito na yan. Pangatlo, kasi minsan nagkakasakit si Mary Jane sa kulungan, pinapadala natin sa hospital. Ngayon, at least, sa Pilipinas na siya. So, maraming advantages po dyan. So, hinihintay lang natin yung go signal from Indonesia kung paano natin i-finalize yung details. Anong klaseng details yan? At mukhang willing din ng Indonesia, pero wala pa tayong final word na pag nalipat na sa atin, maaring si President na after some time, hindi agad siya na mag-issue ng clemency dahil basta na matagal na siya nakakulong, Yes. at siya ipiktima, ganyan. Alam nyo, may kaso ngayon sa Pilipinas against the illegal recruiter Okay. sa RTC sa Nueva Ecija. Siguro pag meron ng desisyon doon na pwede natin palayain. So, maraming possibility po. Ang Yes. important dyan, willing yung Indonesia na ilipat sa atin, no? Humihingi rin kasi ng similar similar arrangement yung ibang mga bansa, yung Okay. France at Australia. Sinabi ng Indonesia kasi meron din sila mga preso. National doon. Okay, sabi ng Indonesia, siyempre unahan natin yung ASEAN. Yun. Siyempre, yung kapwa ASEAN natin, saka mas matagal na si Mary Jane. Kaya mukhang may progress. Although hindi pa ito na-finalize, pagdasalan natin na matapos na ito na sana by Christmas makauwi na si Mary Jane. Wow, napakaganda, napakaagang pamasko po niyan para sa pamilya ng ating kababayang si Mary Jane Veloso. So there is a possibility na mabigyan pa ng clemency dito sa Pilipinas by the President Marcos Jr. itong si Mary Jane Veloso. There is that possibility, Yusek De There's Vega. also that possibility kasi to be told, number one, kaya nagpapasalamat din si President sa Indonesia kasi parang gusto yata ng bagong Pangulo ng Indonesia na magandang umpisa sa relations natin, no? Yes. Pangalawa,
alam nyo, within Indonesia, meron din pressure ang human rights groups. Mhm. Meron din mga kakampi tayo Mhm. na kawawa naman si Mary Jane, palayain na, or certainly wag naman i-execute, no? Mhm. So, may pressure din sa Indonesia. Kaya iniisip din nila, maganda matapos na itong situation. Mhm. At bigyan na lang sa Yes. Pilipinas. So, Aha. yun ang mga magagandang balita natin. Meron din tayo mga supporter within the Indonesian government. Mhm. Yung kanilang coordinating minister for law ang kausap natin. Meron kasi silang minister for law and human rights. Okay. So, let's hope for the best. And Yes. ang kulang na lang yung mga final details. Mhm. At sana hindi na tumagal pa to. Pero By Yusek, the way po, go ahead walang po. hinihingi na yung Indonesia, walang hinihinging kapalit. Wala silang hinihingi na meron namang Indonesian dito na ibalik natin. Wala silang hinihingi, of course. Pero alam naman natin bilang ang mga Asyano, Yes. parang utang na loob na natin yan. Yes. Siguro in the future, they will ask something. And siyempre, alam naman yan. No? Pero right now, wala silang hinihingi. Ang gusto lang nila magandang relations sa atin. That goes to show you, Sec De Vega, yung magandang diplomatic relations ng Pilipinas sa Indonesia. At napaka-touching naman nun, sabi ng Indonesia, unahin muna yung dito na sa mga East Asian countries na sagutin yung At saka, napakaganda after nun. all, leader ng ang ASEAN ng base niyan is in Jakarta. Nandun yung ASEAN Secretariat. At saka, even sa other relations, palagi naman tayong may magandang relations. They've always been among our best friends, no? Mhm. At pinapakita rin yung mataas na respeto nila Mhm. sa ating Pangulo at sa ating pamahalaan, no? Kasi gusto ng Indonesia rin pakitaan sa mundo na they are a fair country. Mhm. Kasi if you remember, mga 20 years ago, nagkakaroon ng masamang reputation Indonesia dahil may balita daw na yung magiging center yan ng ISIS o ng mga Islamic fundamentalism. Pinapatunayan nila na they are a democratic country Mhm. na very modern. So parang yun din ang magandang image, imahen na gusto bigyan ng Indonesia. So magandang balita para sa atin po yun. At natutuwa rin kami na nabasa namin na yung abogado mismo ni Mary Jane Veloso masaya dito kasi Yes. Oo. ang unang inisip namin baka sabihin nila pag umuwi, bakit natin kinukulong? Buti hindi yun. Ang iniisip Oo. nila, mabuti basta wala na sa Indonesia. Kasi Yes. every day na nasa Indonesia siya, may chance. Alam mo, may death Oo. penalty. Pag nandito, understood na yan, wala na. Kasi tayo na may control sa kanya. Kung wala tayong death penalty at kung hiningi ng Indonesia, sige, ibalik na ninyo sa amin si Mary Jane para bitayin namin. Pwede na tayo mag-refuse kasi nasa atin na eh. Yun. Diba? I mean, pwede pag-usapan po to. Kaya hindi pa tapos ang discussions. Mhm. So, we pray that it will be totally success at hindi ito ma-delay pa. Well, No, para umabot sana wala akong pangako, no, pero sana umabot by Christmas. Well, as we speak, Yusek De Vega, let me extend. Let the Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, extend our heartfelt congratulations and thank you sa inyo, sa Department of Foreign Affairs, sapagkat for more than 10 years, more than a decade, hindi nyo tinantanan ito, hindi nyo binitawan ito. And of course, sa liderato ngayon ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isa katuparan na yung matagal nang inaasam-asam ng pamilya ni Mary Jane Veloso at adhikain din ng Philippine government na maiuwi natin itong ating kababayan si Mary Jane Veloso. She is back in the bosom of his home country. Maraming salamat po, Yusek Eduardo De Vega. Magandang umaga at mabuhay ang Pilipinas. Salamat Indonesia. Mga pamilya ni Mary Jane Veloso, remember, we're always working for her at pagdasalan natin total victory and justice for Mary Jane. Maraming Salamat salamat po. Maraming salamat, Yusek Eduardo De Vega. Maraming salamat sa Department of Foreign Affairs, sa Indonesian government. Maraming salamat po sa inyo. And of course, kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ika nga po naging masigasig din sa pagtutok dito sa kaso ng ating kababayang si Mary Jane Veloso. At last, Mary Jane Veloso is coming home.